Andito naman po si Nanay Sirong Vlog dito po sa kanya pong long for video tungkol po sa magdaragat ng Barangay Gis. Tingnan niyo naman po kung ano pong klaseng isda po ang huli po ng aking asawa po at anak. At naandiyan po ang aking pong kasa at ang aking pong manugang na siya pong nakabantay at ang aking pong asawa at mga iba pong mga tiga-barangay Gis na minsan po gusto po nilang makaulam. Ang huli po ng aking asawa at anak ay nakailo na po doon kay Storon Lodit at ito naman po ay kay Storon Vlog na ipakikita ko po sa inyo ay tungkol po naman sa magkakaskas po ng Barangay Gis na magdaragat. Tingnan nyo naman po, pag may huli po talaga ang magdaragat ay kanya-kanya pong pamimigay para po makaulang po silang lahat. Nakapwa namin po mga tiga-barangay Gis. At eto po't isasalin po sa sa timba ang huli po niya na minsan po lang talaga makahuli ng ganito. Sabi ko nga po sana araw-araw ganito ang nahuli ng mga makakaskas. Bagamat po't kakaunti po ang kanila pong puhunan, pero ang totoo po niyan, bihira po silang makahuli ng pulang buntot po na maliliit at mga po at mga galunggo. At ipakikita ko naman po sa inyo, aking manugang, natanggap na po niya ang bayad po namin at siya na po ang kumuha. At ayan po ang amin pong bayad na amin pong paghahatian ng kanyang tatay at ng aking anak. Ngayon po naman, ang pakikita ko po sa inyo ay ang huli po ng aming konsehal Boyet Ramos na akala ko nga po mas marami yung isa, pero mas marami po pala ang kanya. Ngayon po yung mga huli na po at may daitin na to, tuwa na po ang mga nasa lubong at mga nangungulam dahil sila po ay labis-labis ang ulam. Andyan po ang kwento na nakikihingi po ng isda at hindi po siya lumaot. Lalo nga po pag dumadating pa si Konsehal Boyet, ay lahat po ng mga kumukuha at mga nangihingi po ng ulam ay hindi po niya sinasaway. Katawiran po niya, kaya po sila humihingi dahil gusto nila pong makaulam. Basta po may huli daw siya ay kanya po talagang ibibigyan. At kahapon nga po, yung 1 kilo niyang huli ay pinabigay na po niyan lahat sa mga sumalubong sa kanya. Naandyan din po ang aming pong tigapain na isa pong senyor na tuwan-tuwa po siya, lalo na po pag ganito pong meron pong hulihan. Dahil makakalibre na po ang ulam po niya na maghapon. Ganito pa po mamaraan namin pag po kami ay nagagawa po ng isda. Hinuhugasan muna bago po isalin sa timba para po mawala ang lupa. At ayan po, aalis na po ang aming konsehal na mahal at minakalimutan po yata kaya po siya nagbalik. Ayan po ang mga nabili po ng aming kasa. Iba't ibang uri po ng isda at iba't iba pong klase dahil marami po ngayong mga huli at may mga huli ay tuwan-tuwa po ang kasa namin. At dumako naman po tayo dito po sa mga mambabakaw at sa mag-ina pong ito na hindi po nakalawat, nakakahinayang naman, nakakalungkot. At ang ginawa po nila sa kanila pong binakaw, iniluto na po nila at sila po magiging silbing ulam at dito po sila nagluluto tuwing tanghali at tuwing hapon. Umuuwi po lamang sila tuwing tutulog na po lamang dahil po napakalayo po ng bahay nila doon po sa may dulo po ng ng barangay. Nang ako po naman po uuwi na nakasalubong ko po ang pinsan ko na may dala-dala pong dalawang isda at may huli po siyang isang timba at ayan po ang mag-asawang ayan. Na ngayon po din lang ang nakahuli. Papalo naman po at pa-share from Storon Vlog.